So, sige, ito, continuation ng ating algebra playlist. So, ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay radicals. So, pero bago yun, I suggest na bago kayo pumunta dito, sana alam muna yung law of exponents. So, at least dapat master na yung law of exponents kasi gagamit tayo ng napakaraming law of exponents dito. So, dapat ay master na yung law of exponents bago mag-radicals, okay? So, pero yon, sige, umpisahan na natin. So, ang topic natin ngayon ay obviously radicals. So, pakilala ko muna sa inyo yung radical expression tsaka yung parts nito. So, ano-ano ba yung mga parts ng ating radical? Ngayon, pag sinabing radical, ito itsura niyan. Pag nakakita kayo ng ganito, yung parang nasa division natin, diba? Parang kamukha siya na nasa division. Radicals po ang tawag dyan. Or to be specific, tinatawag siyang radical sign or radix. Tapos, yung nasa loob naman, itong base na to, yung nasa loob, ang tawag naman dyan ay radicand. Yan ay tinatawag na radicand. Tapos, syempre, itong nasa taas na to, yung power, alam na natin yan, natakil na natin yan sa law of exponent, exponent ang tawag dyan. Ang bago lang sa atin dito ay ito. Ngayon, ito, tinatawag siya as index. Okay? Index ang tawag sa kanila. Mahalaga lang dito na alam natin yung mga tawag sa kanila kasi mamaya mas mahihimay natin kung ano-ano ba yan, kung paano ba yung ginagamit, ano ba yung gamit niyan, saan ba yung nakikita. Mamaya mas makikita natin yan. Mahalaga lang munang malaman ngayon ay kung ano-ano yung mga tawag sa parts ng isang radical expression. Okay? So, punta tayo dito sa fractional exponents and radicals. Itong fractional exponents and radicals, napakahalaga na ito. Lagi niyong tatandaan na si radicals at si fractional exponents ay palagi magkakambal. Palaging ang ginagawa ay tinatransform si radical papunta sa fractional exponents or vice versa. Pwede ring fractional exponents into radical. Kaya ako nasabi silang magkakambal kasi palagi silang magkasama. Palaging nagtatransform sa isa't isa. So kung napansin nyo, dito sa ating nakabox, ito daw nth root of a raised to m ay equal kay a raised to m over n. So kung napapansin nyo, yung exponent ng base na m napupunta dun sa taas or dun sa numerator. Meanwhile, yung index naman natin na letter n napupunta naman dito sa denominator ng ating exponent. So, para mas makita nyo, gawa ko ng example ditong isa para mas makita. So, lagay natin sa number para mas ma-appreciate nyo. So, for example, nakakita kayo ng ganito. May 3 dito, tapos may 4 dito. Ngayon, para yan ay matransform into fractional exponent, kuhanin mo lang si base, tapos, yung exponent, ayun yung ilalagay mo sa taas. So, this is 4. Tapos, ang ilalagay mo naman sa denominator ay yung index na 3. Okay? So, ganun tayo nagtatransform. Paano naman pagpabalik? Ganun lang din. So, for example, isa pa. 2 ulit. Tapos, ito ay naka 2 fifths. So, for example, naka 2 raised to 2 fifths. Para siya ay may transform into radical expression, para maging ganyan, gawa ka lang ng radical sign, tapos kopyahin si index, tapos laging tatandaan na yung numerator, itong numerator 2, mapupunta siya sa exponent. So, 2 raised to 2, tapos ito namang index na nakalagay dito, ito namang denominator na 5, siya naman yung magsisilbing index sa atin. Okay? So, ganyan siya ginagawa. Ngayon, isa pang konsepto kailangan yung malaman. Once na, for example, naka-encounter ka ng given na ganito lang, square root of 2. Palagi nyo tatandaan na kapag invisible or walang nakalagay dito sa index na to, ang ibig sabihin po niyan, ang nakalagay dyan ay 2. Kaya kung napapansin nyo, pag binasa natin tong expression na to, this is square root of 2. Dahil square means 2. Okay? Basta laging tatandaan kapag walang nakalagay dito sa index, matik yon, that is 2. Tapos dito sa exponent, ganun pa din naman, pag walang nakalagay, this is 1. Kaya pag siya ay transform mo into fractional exponent, this is simply 2 raised to
1/2. Okay? So, mahalagang masterin natin to dahil puro ganito ang gagawin natin mamaya. So, bago tayo magpatuloy, dapat ay masterin nyo muna to. Okay? So, next ay pakilala ko naman sa inyo yung properties of radical. Itong properties of radical, so sige, isa-isahin muna natin pala. So, unang property, first property ay nth root of a raised to m is equal to a. So, paano ba nangyari yan? Ganito kasi yan. Diba ito? Oops. So, number 1, nth root of a raised to n is equal to a. Ganito kasi, ang nangyari kasi dyan, diba ito, pwede kasi siyang isulat as ganito. A raised to, tandaan, ang ating exponent ay napupunta sa taas. So, this is n all over. Yung index natin, napupunta sa baba. Kaya a raised to n over n. Tapos, diba, n over n is simply 1. Pwede siyang makancel, diba? And a raised to 1 is simply a. Kaya doon siya nakuha. Kung napapansin nyo, a. Okay? So, number 2, ang sinasabi naman ng property number 2 na to, kapag ka daw nakakita ka ng base na product, so for example, di ba product to ng A at B, yung index daw natin na nakalagay doon, pwede daw siyang mag-split or pwede siyang pumasok doon sa dalawa. Kaya kung napapansin nyo, ito, nag-split sila. Naging nth root of A multiplied by nth root of B. Yun lang yung sinasabi niyan. Dito dito sa rule number 3, ganun lang din. 'Di ba may index ka ditong n? Pwede daw siyang mag-split. Pwede siyang pumasok do sa dalawa. Kaya kung napapansin nyo, naging nth root of A all over nth root of B. Okay? So, ganun yun. Next ay number 4. Itong number 4 naman, sige, i-prove natin to kasi ang sabi, ang nth root of A ay equal kay mnth root of A. So, medyo magulo, no? Pero ganito lang kasi siya. Ganito siya nangyari. Itong part na to, ito muna ha. Diba pwede ko siyang isulat as ganito? A raised to 1 over n. Tapos, yan ay square root, ay mth root ng 1a over 1 over n. Ito yan. Itong part na to ay ito. Okay? So, isinulat ko lang into fractional exponent. Tapos, isa pa. So, copy ko si base na 1 over n, sorry. Tapos, kung napapansin nyo, di ba itong part na to, may exponent na 1 yan, kahit hindi nakasulat. So, ibig sabihin pala, pwede ko to isulat as 1 over m na. Kasi yun yung index, magiging denominator. Okay? And sabi ng law of exponent, kapag daw magkadikit yung ating exponent, nagmumultiply lang. So 1 over m times 1 over n, that is simply 1 over mn. So ang magiging exponent natin dito ay mn. Tapos kapag transform natin into radical expression, copy si base, tapos yung exponent na 1 dito na hindi na natin susulat, tapos yung ating index na mn. Doon siya nakuha. Kung napapansin nyo, ito yan. Diga, so pareho lang. Doon siya nakuha. So ngayon, mas ma-appreciate nyo yan pag nag-example tayo. So punta tayo sa example. So, zoom ko lang ha. Wait lang. So, number 1, ang sabi, square root of 64. Ngayon, hindi ka makakasolve kapag nakaganyang radicals. Siyempre, unless ikakalkyo mo, pero hindi tayo magkakalkyo dito. Ang gawin natin, lahat ng radicals ita-transform natin into fractional exponent para ma-solve natin. Kaya nga itinuro ko muna sa inyo pagta-transform into fractional exponent para makapag-solve tayo. So, ang unang step, copy mo lang yung base. 'Di ba 64 'yon? Tapos exponent niya na 1 kasi 'di ba may 1 dito na hindi lang nakasulat. Tapos all over, gaya na sinabi ko kanina, kapag wala nakasulat dito sa index, ito ay nangangahulugang 2. Matik yun. So, this is also equal to 64 raised to 1/2. Tapos, itong part na to, itong 64, yung radical, pwede ko siya isulat sa ganito, diba? 8 square. Kasi 8 times 8, that is simply 64. Tapos, naka-raise lahat yan kay 1/2. Tapos, law of exponent lang, 2 times 1/2, this is simply 1. And 8 raised to 1, that is simply 8.
So, yun yung final answer natin. So, ganun siya ginagawa. Palagi mo siyang itatransform muna into fractional exponent, tas proceed ka na sa calculation. Okay? So, ganun lang din dito. Transform mo muna into fractional exponent. May invisible exponent kang 1 doon. So, yun ang magiging numerator mo. Denominator mo ng index 3. Tapos, yung 8, pwede mo siyang isulat as 2 cubes, di ba? Kasi 2 times 2 times 2, that is 8. Tapos, raised to 1/3. Doon, masisimplify mo na. 3 times 1/3, this is simply equal to 1. And, kagaya nung kanina, 2 raised to 1, this is simply 2 din. Ano? So, ganun siya ginagawa. Ito na yung simplified version natin, or simplified form. Number 3, so ito, ganun lang din. Itong, by the way, itong expression na to, equal lang din to dito, hindi ko lang naipakita kanina. This is simply also equal to xy cube, tapos index cube. Tapos, so perform natin, gawin natin yung ginagawa natin kanina. Copy the radicand, or yung base na xy, exponent mo ay 3, index mo ay 3. Obviously, this is simply equal to 1. And xy raised to 1, this is simply equal to xy. Kaya po siya, yun ang final answer natin. Okay? So, sana nasusundan, sana nakukuha yung pattern dun sa pagtatransform kasi yun lang talagang kailangan nyo matutunan dito. Okay? So, copy yung radicand na 18, tas may invisible exponent na 1, may invisible index na 2. Ito, dito nang galing yung 2. Tapos, 18, pwede mo siyang i-transform as 9 times 2, diba? Kasi 9 times 2, 18 lang din yun. So, 9 times 2 raised to 1/2. Tapos, itong part na to, itong 9, pwede ko pa siyang i-transform into 3 square. Okay lang? 3 square times 2. Kasi 3 square is simply 9. Times 2, 18 pa din yun. Tapos, naka-raise siya all by 1/2. Tapos, magdi-distribute lang yung exponent natin. So, yun ang sabi ng law of exponents na napag-aralan natin noong nakaraan. So, by that, diretso na natin. 3 square, pag ni-raise kay 1/2, magmumultiply lang yung exponent. 2 times 1/2, ito 2 times 1/2. Diba, 3 raised to 1 lang yun, or simply 3. Tapos, 2 raised to 1/2, yun yung pinaka-simplified version yun. Pag sinimplify mo pa yon sa calcu, mag-decimal na. Eh, ang gusto natin dito, buo na yung sagot. So, pwedeng nakaganyan na yan, 2 raised to 1/2. Or, para mas magandang tingnan, i-transform natin into radical expression. So, copy mo yung radicand na 2, tas may exponent kang 1 dito, may may index ka dito 2, pero hindi na natin sila sinusulat. So, ibig sabihin, ito na yung final answer natin. 3 square root of 2. Okay? So, number 5, ito naman. So, baba ko lang ng konti. So, number 5, ito, ganun lang din. Transform mo into fractional exponent. This is 81x cubed. Tapos, baka malito, baka ang gawing exponent dito ay 3. Hindi po. Ang tinitingnan kasi natin dyan ay itong kabuuan. Eh, di ba yung kabuuan, yung 81x cubed, naka-raise lang kay 1? So, ibig sabihin, ang ilalagay mo sa numerator dito ay 1, tapos index 3. Okay? Baka lang malito, baka magamit ay 3, so mali yun. Tapos, yung 81, pwede ko siyang i-transform into 27 times 3. Tama ga? Dahil 27 times 3, that is 81. Okay? Tapos, itong 27 pa na to, ito, pwede ko pa siyang i-transform into 3 cubes, diba? Kasi 3 times 3 times 3, that is 27. Wala akong binabago. So, given lang ang inaano natin, same value pa din naman yun. So, ganoon naman sa mate. As long as same value pa din, kahit baguhin mo pa itsura niyan, okay lang yun. Okay? So, ang next nating gagawin, i-distribute na natin. So, 1/3 dito sa constant, tas dito pa sa isa, tas dito pa sa variable na x. Pag ginawa natin yon, so 3 cube raised to 1/3, magmumultiply ang exponent, that is simply 3 raised to 1, or hindi na natin susulat. Tas ito ay 3 raised to 1 times 1/3, magiging 3 raised to 1/3. Tapos itong x cube, pag ni-raise natin sa 1/3, magka-cancelled out lang to, diga? So, parang x raised to 1 lang. Tapos, pag sama-samahin ko yung mga may exponent na 1, itong 3 tsaka x.
Pag ginawa ko yon, this is simply 3x. Tapos itong part na to, i-transform natin into radical expression. So, gawa ka lang ng radical sign, kunin mo si radicand, tapos yung exponent ay 1, hindi na natin susulat, tapos index mo ay 3. So, ibig sabihin, ito na yung final answer natin. 3x cube root of 3. Okay? So, number 6. So, dire-diretso na. Itong number 6, ganun lang din. Diga, may property tayo na pwede daw mag-distribute yan, yung index natin. Pwede daw siyang mag-split. Pag ginawa natin yan, this is 5th root of 5 all over. Sige, gawin pala muna natin ganito pala muna. Pareho lang naman lalabas dyan, pero para lang uniform tayo sa kanina pong ginagawa natin. I-transform muna natin as ganito. Para lang kapareho ng ginagawa natin kanina. So, 1/5. Tapos, i-split natin yung exponent. I-distribute natin sa numerator, isa sa denominator. Pag ginawa natin yun, this is 5 raised to 1 over 5 all over 32 raised to 1 over 5. Tapos, pag ginawa natin yan, yung taas, wala na tayong magagawa dyan kasi ito na yung pinaka-simplified version yan. Pero dito sa baba, meron pa. Kasi kung napapansin nyo, di ba yung 32, pwede mo siyang isulat as 2 raised to 5. Okay? Kasi 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 32 yun. So, ibig sabihin, pwede mong isulat yung 32 as 2 raised to 5. Tapos ito nga, wala na tayong magagawa dito. This is 1/5 pa din. Tapos, kung napapansin nyo, maka-cancelled out lang itong exponent na to. So, ibig sabihin, ang simplified version yan, yung nasa baba, this is simply 2. Tapos itong part na to, i-transform ko na lang into radical expression. Copy the 5. Tapos, meron ditong 5th root kasi iyon yung ating index. Okay? So, yan ang final answer natin doon. 5th root of 5 over 2. Next ay number 7. So, ito mukhang komplikado pero ganun pa din yan. Ita-transform mo lang into fractional exponent para makasolve. So, 5 over 81x raised to 24 raised to 1/4. Kasi yun yung index natin, diba? 4 yung index, 1 yung exponent. Is equal to, napasobra pala. So, magdi-distribute yung exponent. Isa dito sa taas, isa dito sa denominator. So, pag ginawa mo yun, this is 5 raised to 1/4 all over. This is, parenthesisan ko lang, 81x raised to 24 all over, raised to 1/4. Tapos, itong baba, sa taas, wala na tayong magagawa dyan. Simplified version na yung 5 raised to 1/4. Itong baba, yung 81, pwede mo siyang isulat as 3 raised to 4. Kasi tatlong 3, pag pinag-multiply mo, ano lang yun? Yung 81 lang din yun. So, 3 raised to 4, tapos yung x raised to 24, as is pa lang, ganun pa din yun. Wala tayong gagawin dun. Tapos, 1/4. Tapos, itong taas, copy lang. This is 1/4. Tapos, magdi-distribute yung exponent. Isa dito sa 4, sa constant, isa dito sa variable. Pag ginawa natin yon, this is simply equal to, yung taas, i-transform ko na into radical expression ha. So, 4th root of 5. Tapos, itong 3 raised to 4 raised to 1/4, magka-cancelled out lang yung exponent. So, 3 raised to 1 lang yun. Tapos, itong x raised to 24 na naka-raise kay 1/4. Diba 24 times 1/4 ay equal lang kay 24 over 4. And 24 over 4 is simply equal to 6. So, this is x raised to 6. Pag ginawa natin dito, this is simply x raised to 6. Okay, doon siya nanggaling. So, yun na yun. Yun yung final answer natin. Okay? 4th root of 5 all over 3x raised to 6. Okay, so last item natin. So, ito, madali lang. Ganun lang ulit. Kunin mo si index, ay si radicand. May exponent naman na siya dito. Nakalagay squared. So, 2 over index niya na 8. Tapos, pag sinimplify natin yan, diba 2 over 8, ang simplified version na ay 1/4.
Tapos, final touch natin, i-transform natin into radical expression. We have exponent 1 here na hindi na sinusulat. Tapos, index na 4, nung denominator na 4 na napupunta sa index. Okay? Ito na yung final answer natin. Yan. So, yun. Ganun lang siya ginagawa. Ganun lang yung radicals. Yun lang yun. Ang mahalaga lang matutunan nyo dito ay itong part na to. Ito lang talaga yun. Itong fractional exponents to radicals. Kasi pag alam nyo na itong konseptong to, kung paano mag-transform radical to fractional, paano mag-transform ng radical to fractional exponent, or vice versa, fractional exponent naman to radical, kapag alam mo na yung kung paano mag-transform nun, makakasolve ka na. So, ito lang yung kailangan yung masterin dito sa radicals na to. Kasi itong mga part na to, puro law of exponents na ginawa natin dito eh. So, ito lang talaga ang bagong concept ng dapat tandaan. Okay? Itong pagta-transform. So, yun. Ganun lang yung ginagawa yung radicals. So, yeah. Thank you.